And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa inyo lahat, and we are back on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali to all the north, south, east, and west corner areas, and even sa ating pong mga viewers worldwide and nationwide. Keep tuning in, and I believe that this will be a blessing to all of you. And shout out to all the fathers. Usapang lalaki na naman po tayo ngayon. Biyernes po na ito ang ating weekender episode ng programa The Baptist Lunch. Of course, Sir Rudy, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali sa iyo, Sir Jao, at sa lahat ng mga nanonood sa atin. Sa lahat ng mga pastor at sa mga magpapastor pa lang. Amen. At syempre sa lahat ng mga tatay at mga nanay, maging sa mga young people na nakatutok sa atin para sa ikatututo at ikatatatag ng pamilya. Amen. Kaya sa lahat ng mga tatay na nandyan, ay huwag kayong aalis at tiyak na may pagpapala tayong tatanggapin para sa tanghaling ito. Shoutout pala para sa aking magandang asawa, Arog. Yes. Magandang tanghali sa iyo. Ingat ka konti, wag mong uubusin ang lakas mo. At pirahan mo ako dyan ng konti. Yeah. Hey, siyempre magandang tanghali sa aking area, ang Makati Central Family. Magandang tanghali po. Magandang tanghali daw sa'yo, sabi ni Sir Joji Lacson. Yan. And of course, afternoon. I shout out kay Daniel Isaac and to you, my wife, babe. Hello, magandang tanghali sa'yo. And of course, ay gusto ko lang pinakaunang nag-send ng picture na nanunood sa ating programa ngayon na fathers na sa aming area. Shout out to all the fathers ng South Border family, and shout out ang pinakakauna-una, walang iba kundi si Sir Jacob Heronimo. Sir Jacob at sa mga kasama mo dyan, magandang tanghali sa inyong lahat. And keep tuning in sa ating programa po na ito. And of course, Sir Rudy, napakaganda ng talakayan natin. Pinag-uusapan natin madalas dito ay walang iba kundi yung ministry investment. Ano ba ang kinalaman nito sa gawain? Alam nyo, minsan kasi Sir Rudy, ang maganda dito mapag-usapan natin is gusto ko rin ibahagi ngayon kasi siguro alam ko maraming mga hindi siguro nakapanood na fathers yung binanggit ko kahapon. Babanggitin ko mamaya yan. Yes. Pero bago ko ituloy yan dyan, is that alam nyo, napaka-importante na ma-connect natin, Sir Rudy, sa ating mga kaibigan dito na mga katatayan, ang kahalagaan ng pag-i-invest sa gawain ng Panginoon. That's right, amen. Because alam mo naman, Sir Rudy, hindi natin masisisi na talagang maraming mga religious groups ang pera-pera ang labanan. Naniniwala naman po tayo dyan at talagang ginagamit nila ang Panginoon sa maling pamamaraan sa kanilang pang-personal na kapakanan. Yan, mga kapatid. Kaya makikita naman po natin yan, may mga ebidensya naman po yan. Pero most of you already know, if you are really a CSI family, you know how transparent the ministry is in our church pagdating sa pera. Yes. And you all know the evidences kung saan napupunta ang ating ibinibigay sa gawain ng Panginoon. Diba, Sir Rudy? Amen. That's right. Diba? Amen. Maganda na maging maliwanag po sa inyo. Kitang-kita naman po ninyo yan. So, kaya ko po binabanggit po yan sa inyo. It's because by starting this conversation, Sir Rudy, na investment in the ministry, dito, makakasiguro tayo sa kanila na ang pinag-uusapan natin dito ay walang kabig sarili natin. Yes, amen. Walang kabig personal. That's right. Walang kabig na kasakiman. Kundi, purong sa gawain ng Panginoon. That's right, amen. You see? Now, ang kailangan, ma-relate lang natin, nakikita ko, Sir Rudy, na naway matulungan natin sa biyaya ng Panginoon, na matulungan natin yung mga kapatiran natin, ng mga katatayan, na wag silang magkaroon ng hold back na pakiramdam. That's right. Yung tipong pigil ka na pag-i-invest mo sa gawain ng Panginoon. It's because you thought na mas importante yung pangkasalukuyan mong pamumuhay ngayon. Yan. Kasi pag pinag-usapan natin, Sir Rudy, ang salitang investment, no? Businessman ka eh. That's right. Pag pinag-usapan natin ang salitang investment, you are investing hindi para sa pangkasalukuyan. Tama ba ako dyan, Sir Rudy? Siyempre, hindi pangkasalukuyan. Para sa para sa hinaharap. Pagka nag-i-invest ka, it is always for the future.
Yeah, amen. You see? And sabi ko nga, madalas ko sinasabi ito sa bawat isa po sa atin, na hindi natin alam ang future natin. Yeah, kasi walang nagtatanim na namumunga agad. Yun, yung sinasabi ko. Wala tayong masasabing kasiguraduhan by our own That's terms. right. By our own terms, Yeah. humanly speaking. That's na may right. sigurado kang future. Mm-hmm. Because you do not hold, we do not hold the times and the events Yeah. and yung mga happenings, yeah? Time, events happening, and what we don't hold the situation in the future. Yes, yes. Yung pagbabago niyan, isa lang ang nakakaalam niyan. That's right. Amen. Diyos. That's right. Amen. You see, He is the Alpha and the Omega, the Yeah. beginning and the end, the first and the last. Ibig sabihin, nasa kanyang panimula at sa kanya rin ang katapusan. Yes. Sa madalit sabi, siya ang nakakaalam ng pangkasalukuyan at ng hinaharap. Amen. You see? Na Amen. kaya ko sinasabi yan sa inyo, fathers, it's because para maging malinaw sa mindset natin na pag pinag-usapan natin yung investment para sa hinaharap ng ating pamilya, you see, mas maigi na doon tayo sa sigurado. Yes. You see? Amen. And Sir Rudy, of course, pag pinag-usapan natin yung investment, hindi nawawala dyan yung kasiguraduhan at yung benepisyo. Amen. You see? Kaganda Pero niya. Yan ang maganda sa investment. yan ang maganda sa investment, di ba, Sir That's Rudy? right. Now, yun yung sinasabi ko. Yan yung mga bagay na dapat nating i-consider sa pamilya natin. Yes, sir. Ang kaibahan, ano ang kaibahan ng investment sa mundong ito at investment sa gawain ng Panginoon? Maganda Anong yan. kaibahan yan? At dapat makonsider natin yan, fathers. Yeah, amen. Anong dinadala niyang hinaharap, kasiguraduhan ng panghinaharap ng ating pong pamilya? Yeah, amen. Okay? At kasiguraduhan ng magandang benepisyo ng ating pamilya. Yan. Amen. You see that? Kasi kaya ako sinasabi yan, Sir Rudy, yung investment natin sa mundong ito, it always has a limitation. Yeah. Amen. Bakit? Kalimbawa, for example, syempre, yung pag-i-investan mo mismo, hindi rin magpapalugi. Totoo. naman yan. Di ba? Alam naman, bangko. Hindi rin That's right. magpapalugi ang bangko. Hindi ba pwede sasabihin ng bangko, sige, ako nang bahala hanggang sa kinaapu-apuhan mo sa tuhod. Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. May certain May limit mga pangako of time. ang networking yan. Yeah. May mga certain time limit na, kumbaga may tawag dyan, may term dyan eh, nakalimutan ko. If you know the term, comment it down. Yung term na may expiration, parang time, may hangganan ng panahon, sabihin na natin gano'n. That's right. You see, na ibig ko sabihin, merong certain point lang talaga kung hanggang saan ang aabutin ng investment mo. Yung kaibahan ng investment in the ministry, wala kang aalalahaning panahon kung kailan matatapos. Yan ang maganda. Wala kang aalalahaning panahon kung kailan ito magi-expire. Yeah. You see, it's because as long as hindi bumabalik ang Panginoon Jesucristo, hindi natatapos ang gawain ng Panginoon. That's right. Amen. Ibig sabihin, sigurado ka na sa quality. Yeah. You see? Now, quantity, Sir Rudy, ito ng pinakamaganda. Pagdating sa investment natin dito, yung quantity, as I said a while ago, walang magpapalugi na mag-i-invest. That's right. Or walang magpapalugi na pinag-i-investan. Alam mo, halimbawa, ako yung may hawak ng kumpanyang pag-i-investan mo. Yeah. Hindi ako magpapalugi na sa ganito lang na binigay mo, sa binigay mo lang na 10%, ibibigyan kita ng 100%. Ay, wag naman ganon. Yeah. Di ba? Diyos ang gumagawa niya. Diyos lang ang gumagawa niya. Na kaya ko sinasabi yan, ang kagandahan pa ng investment sa gawain ng Panginoon. Tingnan nyo, Sir Rudy, ang nakikita ko dito is that yung benepisyo, hindi mo kailangan pang antahin na dumating yung panahon for that certain benefit. That's right. Amen. Kasi, Sir Rudy, ganito ang investment, di ba? Mag-i-invest ako ngayon sa'yo. You see? Para pag dumating yung panahon na mangailangan ako, di ba? May kukunin ako sa'yo. Hindi lang yun. Pag nag-invest ako, sisiguraduhin ko na anumang mangyari, you see, halimbawa, maaksidente ako, insurance, life insurance. Maaksidente ako. Pag maaksidente ako, dahil nag-invest ako sa life insurance, may benepisyo ako pag naaksidente ako. Yun. Pero ang point ko doon, hihintay Hintayin mo mo pa pa. yung
pagkakataon na yun para ma-enjoy yung benefits ng investment mo. Yeah. While in the ministry, investing in the ministry, hindi mo kailangang antayin yung panahon na ma-aksidente ka, ma-hospital ka. Hindi mo kailangang antayin na mag-college yung anak mo para ma-enjoy mo yung benefits ng pag-invest mo sa scholarship. Ang tawag niya, meron ganyan, education plan. Educational plan. May educational plan ng anak mo. Hindi mo na kailangan hintayin na, sigurado na ako, pag college anak ko, may pondo ako. Hindi mo na kailangan antayin yung college days ng anak mo para mag-enjoy ka ng blessing sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. While you are investing, you're already enjoying. That's right. Amen. You see? Yan ang pinakamaganda, mga kapatid. Na kaya ko, maturity. Yan, tama si Ma'am Eugene. Thank you po. Ang ating buting doktor na ating simbahan, Ma'am Eugene. Tama po yun. Maturity, yun yung hinahanap ko. You see, yung maturity ng ating, ng iyong investment, di ba? Darating sa panahon, ibig ko sabihin, hindi mo na kailangan antayin yun. You see? And mga kapatid, let us all be honest with ourselves today. Lahat ng ginawa nating pagbibigay sa Panginoon, we are already enjoying a lot of benefits from it. That's right. Amen. You see, sabi ko nga sa atin minsan, di ba, para sa mga fathers dyan, minsan, pigil na nga tayo sa pagbibigay, pigil na nga tayo sa pag-i-invest, pero nakakapag-enjoy pa rin tayo ng benefit. Oh, yeah. Ganong kagaling. Sir Rudy, matindi. Ganong kagaling ng Panginoon. Matindi yun. Nakakalay mo. Sabi ko nga, guilty tayo eh. Kung hindi ka na nga nakapagbigay, nag-i-enjoy ka pa ng benefits. How mature pag nagbigay ka? Yun ang pinaka-the best. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid. It's because of the reason, kung titingnan natin ng maigi, ilagay natin ng maigi sa isipan natin. Now, mga kapatid, wag na po sa lahat ng mga nanonood din, wag na po nating atupagin, wag nating asikasuing isipin pa yung mga nasa ibang simbahan. No, dito tayo sa pamilya natin nag-uusap. That's right. Because nakikita natin kung anong galaw ng ministry po natin. Nakikita natin kung paano tayo pinagpapala at pinagkakatiwalaan ng Diyos sa mga bagay-bagay na hindi po natin masusumpungan sa ibang mga simbahan. Hindi ko po yan sinasabi dahil ako po yung nagyayabang, kundi ako lamang po yung nagsasalita ng pawang katotohanan. Na inyo po lahat itong nasusumpungan. Amen. Kaya ako sinasabi ito, mga kapatid, it's because, lalo na sa atin fathers, we always thought of what will be the best or what we can give the best for our family. Yan. Naghahanap tayo niyan eh. Hindi mo pwede sabihin hindi. You see? Alam mo, yan yung pinagkakahirapan ko, kaya ka nagtatrabaho because of that. Kaya tayo nagtatrabaho kasi kailangang buhayin natin ang ating pamilya. You see na? Yun ang kagandahan lang. Sino ang partner mo dyan? Yan ang pinakamaganda. Yan ang maganda. Sir Rudy, baka may gusto kayo i-share dyan. Yes. Amen. Thank you, Sir Joe. Alam mo, salitang investment, yan ang pinaka-the best. At yun yung mga bagay din na yung iba ay takot subukan. Mga ilaw. Yes. Okay? Takot subukan. Pero alam nyo, sabi nga, ako naman ay nasa 18 years. Tira kayo ng tinapay para mamaya. Malapit na ako mag-18 years. Sa July 9. Tinapay pa kayo mamaya hapon. July 10 to 18 years na ako, July 10. Yeah. By the way, shoutout kay Sir Ryan, no? Nakita mo, nandun siya sa kanyang pwesto sa Iloilo. Pero nakatutok, Nakatutok. Saka sa mga kasama mo dyan. So, 18 years na rin akong Kristiyano, mga kapatid, sa madaling salita. At isa sa mga gustong-gusto ko, yung mga patotoo, kapatid, ng mga kapatiran natin na nagte-testimony sa harapan, na kung saan gustong-gusto ko yung pakikinggan, yung kung kailan sabi nila, ganito kami pinagpala ng Panginoon. Yeah. Okay? Nung una, hindi ko ganong maintindihan eh. Yeah. Hindi ko ganong masakyan, hindi ko maunawaan. Kasi bago lang ako that time. Pero alam mo, sa tuwing may tatayo doon at nagpapatotoo na kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila, ay gustong-gusto kong tuklasin. At hindi lang talaga nila matumbok-tumbok. Hindi lang nila matumbok-tumbok. Ang lagi lang nila binabanggit ay yung salitang involvement. Kasi pag walang gaanong yelo. Yung pala, yung involvement, kalakip lagi doon, yung investment. Yeah, ay, pambihira. Sabi ko, wow. Ito yung sabi ko, ito yung gusto ko. Sabi ko nga, Panginoon, kung paano nangyari sa kanila,
kung ano yung ginawa mo sa kanila, please gawin mo rin sa akin. Gawin mo rin sa akin. Kasi sabi nila, nabago ang buhay nila, naging maayos ang buhay nila, naging mas pinagpala sila noong sila ay nagkaroon ng involvement at investment sa gawain mo. Sabi ko, Panginoon, ituro mo sa akin yan. Ituro mo sa akin yan. Kasi sabi ko, yan din yung gusto ko eh. Yan din yung gusto kong maranasan. That's right. Yung ma-enjoy ko, yung pagpapala mo, Panginoon, na hindi ako kailangan matakot, hindi ako dapat mangamba, kasi sa'yo naman ako nag-invest. That's right. Eto, kapatid. Binalikan ko yung mga panahon ko kung sino naman ako. Sabi ko, wala naman ako dapat ikatakot, kasi sabi ko, wala naman ako may pagmamalaki, wala naman ako. Oh, ang kalagayan ko, nung ako'y nasa labas, sugarol ako. Sabi ko, sanay naman akong matalo. Kung sabi nga, nagbabaka sakali na baka lumago, baka swerte. Yun sa lokyal na pananalita, baka swerte. Pero yun yung doon yung totoong kalagayan doon, nagbabaka sakali na baka dito, lumago. Pero sa totoo lang, mga kapatid, nung natuklasan ko at nung nakilala ko ang gawain ng Panginoon, sabi ko, dito ako tataya. Yun yung yun yung word na ginamit ko. Kasi dito ako tataya, kasi sabi ko, sugarol ako eh. Pero sabi ko, doon pala, yun na pala yung salitang investment. Yes. At yung pinakamaganda doon, yung aking pagtaya, yung pag-i-invest ko, hindi lang kako ito para sa akin, kundi mismo ang pamilya ko makikinabang dito. That's right. At sa investment, sabi ko, wala palang madali. Proseso para ang lahat ng bagay. Hindi madali para akala mo, pag tinanim mo ngayon, bukas paggising mo, may aanihin ka na. Wala palang ganun. Pero ang pinakamaganda sa Panginoon, kapag nagtumaya ka ngayon, sigurado na yan. Yes. Sigurado na yan. Wala nang talo yan. Yes. Wala nang talo yan. At yun yung kinatatakot kadalasan ng mga sugarol, yung matalo. Pero sabi nga, kung sanay ka ng matalo, hindi ka na daw matakot. Yeah. Maganda rito, nagtumaya ka, nag-invest ka sa gawain ng Panginoon. Ngayon, Ano na ginagawa nila ngayon? Tuloy mo na. ang sabi ko naman, pambira dito ako. Ito na yung akin. Dito na ako. Basta sa Panginoon, walang talo. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, maghihintay lang ako. Hihintayin ko. Hihintayin ko kung kailan, sabi nga ni dito, yung maturity, hihintayin ko. Hindi naman kailangan pala darating pa yung maturity. Dahil ang totoo, kapag ipinakita mo sa Panginoon ang katapatan mo at kung ano yung binigay mo sa Panginoon, higit pa niyan, dodoble ng binigay mo. Yun yung sinasabi natin, di ba, Sir Rudy? Yan ang kaya kanina sa simula natin, dinifferentiate natin yung investment sa mundo at investment sa gawain ng Diyos. What's the difference? You see? Okay, sabi ko nga, sige, mamaya, itutuloy ko to. Maganda yung babakawalan ko, pinakawalan ko kahapon. Masabi natin ito sa mga fathers. Sige, go ahead. Ito yung maganda ron eh. Eto na. Sabi ko, sa anumang uri ng investment, lagi po yan may resulta eh. Lagi may resulta. Yeah. Kapag ikaw ay nag-invest sa gawain ng Panginoon, ano ang aasahan mo? Ano ini-expect mo? Yan. Napakahalaga na dapat naiintindihan natin ito eh. Kasi kung nag-expect ka na baka matalo, nag-invest ka sa gawain ng Panginoon, matatalo, baka di mo kilala yung pinagtayaan mo. Yun. Baka hindi mo kilala ang Diyos mo. Yeah. Hindi mo kilala ang Diyos mo. Baka hindi mo pa na-i-experience ang personal na kapangyarihan ng Diyos mo sa buhay mo. Yun. Na dapat hanapin. Totoo yun eh. Kasi sabi ko, nung ako naligtas, sabi ko, doon pa lang sure win na ako eh. Yeah. Pambira, langit na. Saan ka ba? Impyerno, pambira, napunta ng langit. Kamatayan, napunta ng buhay na walang hanggan. Sure win na sure win. Pambira, sabi ko, doon pa lang okay na. Ano na sa akin yun? Good na goods na ako doon. Kumbaga sa Lucky 9, pambihira. Laking-laki eh. Totoo. Pero eto na. Sabi ko, wala akong dapat ikatakot kasi sa Panginoon ito. At pangalawa, sabi ko,
yung investment ko, hindi lang ako ang makikinabang, kundi mismo ang pamilya ko. Yeah. Mismo ang pamilya ko. Kaya ang ginawa ko, Brad, ang ginawa ko, ay pinakilala ko rin ang Panginoon sa aking pamilya. At lagi kong sabi ko nga, dahil mga bata pa sila that time, at sigurado ka ako, susunod sa akin to, wala namang magagawa to eh. Talagang pinilit ko, tinuruan ko, dito tayo. Dito tayo. Bakit? Ito ang maganda. Dito tayo magiging maayos, dito tayo ibibless ng Panginoon, at sa biyaya naman ng Diyos, hindi ako nagkamali ng tatayaan. Ha? Kung sa pula, sa puti, pambira, alam ko na agad. Ay, napakaganda. Hindi po ako nagkamali ng tinayaan. Kaya sabi ko, napakinabangan ko, napakinabangan ng pamilya ko. At sa anumang uri ng aspeto ng buhay, sabi nga, kapag sa Panginoon ka nag-invest, ay, sigurado, agad-agad ang benepisyo na matatanggap mo. Abay, buhay pa lang. Totoo naman. Sabi mo, buhay pa lang, wala ka ng ano eh. Hindi mo na matatawaran. Pag-iingat ng Panginoon sa'yo, hindi mo na matatawaran. Yeah. Anong ikatatakot natin kung tayo ay mag-i-invest? Yeah, that's Di po ba? At kaya nga lagi kong ini-encourage, sabi ko, mismo sa aking mga anak, huwag nating katakutan ang magbigay sa gawain ng Panginoon. Man, Huwag katakutan. yun ang maganda doon. Kasi pati sa anak mo, tinatranslate Yes. mo eh. Dahil sa naipakita mong kagandahan. Pabira, minsan nga, sabi nga nung anak ko, nagbigay tayo sa gawain, nagbigay ka na sa jeep, nagbibigay ka pa sa ganito. Sabi ko, wala naman yan eh. Bakit? Yung mga ibinigay natin, kung tutuusin, galing din naman sa Panginoon yan. Yun ang punto doon. Yun ang pinaka-the best doon eh. Tignan nyo na, hindi naman natutuyo. Biyaya naman ang Panginoon. Nagbo-board exam. Kaya sabi ko, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. At yung nakikita, at lalo na't kilala natin ang pastor natin, yung pinagkatiwalaan ng Panginoon, siyang nangangasiwa sa atin. Sa bawat sintabo, pinangangalagaan niya. Bilang na bilang. Yeah. Ito yung taong pwedeng mapagkatiwalaan. Kaya sabi ko, transparent ang church. Walang problema, nakikita natin. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Kaya nga lagi ko sinasabi, anumang investment, lagi po yan may resulta. Kapag tumaya ka sa isang mali, ay pangit ang resulta niyan. Yeah. Pero pag tumaya ka sa Panginoon, ay sinisiguro ko na rin naman. Wala pong pagkatalo at hindi po yan mapapanis. Yeah. Maniwala po kayo. Amen. Yeah. Sir. Alam mo, sir, totoo yung sinabi mo. Ito nga yung sinasabi natin eh. When you invest, you have to expect something. Di ba? Kaya ka nga nag-i-invest eh. That's right. Ulitin ko lang kasi papasok ko na yung sinasabi ko kahapon. Na ito yung nakikita ko na nagiging problema sa Rudy. Pagdating sa investment, of course, it's not just all about money. Binanggit ko kahapon sa mga young people. Amen. Okay, sabi ko sa mga young people, you can invest time. Yeah. You can invest your effort. Your That's right. physical strength. Amen. You see, you can invest it. Tatlo yan eh. Your life, your time, and your money. That's right. You see? Now, pagdating sa investment, time, sabi ko nga sa bawat isa, ang kagandahan sa investment, sa gawain ng Panginoon, is that, kanina sinabi natin, wala ka nang antaying maturity to enjoy the benefits. Yeah. Just serve and invest in the purpose of the ministry. Amen. You will start to enjoy the benefit of the ministry. Yes, amen. You see? Yun ang kagandahan doon. Now, hindi lang yan. Isa pa, Sir Rudy, makikita mo, sabi ko nga kahapon, ito, okay, minsan, akala natin, para sa mga fathers, akala natin, yung pera na, Sir Rudy, awan ko kung narinig mo ito, binanggit ko kahapon, yung kala natin, yung pera, na gagamitin natin as an investment in the ministry. Sabihin na natin through our giving of tithes and offering. Akala natin, Sir Rudy, yun na ang pinakamabigat na investment. Ang hindi natin namamalayan, yun ang pinakamagaan Yun, amen. na That's paraan right. That's ng right. ating investment sa ministry. Why? Ito sabi ko sa young people. Alright, let's check the life investment. Okay. If sasabihin na natin, wala akong pera, siguro oras lang talaga may bibigay ko sa Panginoon. Wala kang pera. Oras lang. Okay, let's go to the time investment. Ilang oras ang ini-invest mo sa gawain ng Panginoon? Yung magandang bilangan yan. Because I'm sure, Sir Rudy,
wala ka pa, hindi kayang, mas marami ka pa ring oras na ini-invest sa trabaho mo kesa sa gawain ng Diyos. Yan. You see? Not unless you will join us in the full-time staff. Yeah. You see? So, that will give, makakabuelo ka talaga ng oras sa Panginoon. Wala kang So, ibig ko kahati sabihin dyan. Sir Rudy, dito sa time, tablado na kayo. Tablado na ang tao. Ibig sabihin, guilty na tayo na hindi natin kakaya. Mabigat ang oras. Yun. Sabihin na natin na, okay, bilangin mo na yung sinasabi mong pagpunta natin sa simbahan. Okay, ilang oras lang tayo nasa simbahan? Nagmamadali pa tayo umuwi. Pagtaas ng service, hindi pa tayo nagjo-join ng fellowship. So may kita mo, kung time investment ang pinag-uusapan, mabigat ito. Bye. Mabigat na requirements to. You see? Yun ang alam, pumunta tayo sa Sunday. Kung pinagmamalaki natin yung pagpunta natin simbahan ng service, Sunday is the day of the Lord. And Amen. a day requires 24 hours. That's right. Amen. Sunday You see? nga eh. Ni 8 hours, hindi natin kayang tumagal sa simbahan. Ni 10 hours, sumobra ng 10 hours, hindi tayo. 12 hours kalahati ng 24. Tumatagal ka ba ng 12 hours sa simbahan? Hirap yan. Hirap na Mahirap. hirap sila dyan. Mahirap. Pero kaya mong mag 8 hours plus overtime sa trabaho. So, ibig ko sabihin, time investment, wala na. Ibig ko Sablay na sabihin, sablay na tayo dyan. Yeah, sablay na Okay. Life investment, of course, magkasama yan. Oh, yeah. Time and effort. Kung hindi ka makapagbigay ng time, hindi ka makapag-exert ng effort. That's right. Amen. Diba? So, ibig ko sabihin, Sir Rudy, talo na tong dalawa. So, yung inaakala natin na mabigat, ano yun? Money. Yeah. Hindi natin alam, that's the easiest way for you to invest. That's right. Bakit? Susundin mo lang yung way of giving ng Diyos. Magbigay tayo ng tithes and offering. Nandiyan yung set requirements for the tithe, which is Yes. 10%. And your love offering, kung Amen. dagdagan mo pa ng certain part of your commitment, Amen. sundin mo lang yung biblical pattern of giving. Ang hindi natin na-recognize fathers, leaders of the family, leaders of the home, husbands, ang hindi natin na-recognize, that's the easiest part of involvement and No. investment in the ministry. That's right. Amen, brother. Because kung time ang pinag-uusapan and effort, tablado tayo dyan. talo Huwag na. niyong i-push sa rason yan because mas marami kayo pa ring oras sa trabaho kaysa sa simbahan. Yeah. That's right. You see, umbaga sinasabi ko nga kahapon sa mga young people, Sir Rudy, guilty na tayo doon sa dalawa na yun. Amen. So, sana lang yung chance natin na at least somehow man lang makabawi tayo sa Yun. Panginoon. Giving. In Yeah. other words, mga kapatid, the least na yung giving. Oh, yeah. Naakala natin hirap na hirap tayong Kristiyano. Hindi natin alam, yun na yung easiest part. Come on. The minimal, the least that we can do. Hindi yung mabigat. Alam mo, nagpapabigat si Rudy. Eto, fathers, leaders of the family, sa mga ulo ng tahanan nagtatrabaho ngayon, nanonood. Ang nagpapabigat, hindi actually yung pera, yung pagmamahal mo sa pera. Yung matindi yan. Because, ganun na natin, hindi natin namamalayan, nagkakaroon na tayo ng development na napapahalmal ka sa pera because akala mo ito yung bubuhay na sa pamilya mo. Yeah. Doon kumukuha kasi ng seguridad. Yun ang sinasabi ko. Na hindi natin alam na pagka yung pinagkatiwalang pera sa atin ng Diyos, kaya ko dinadalan sa pera because sabi ko nga sa iyo, tablahin na natin yung first two eh. Yeah. Time and effort. Oo. Wala na. Guilty na tayo doon. Hindi na natin mapapasahan yung requirements doon. Yeah. Sa pera, makakapasa ka pa somehow. You see? Na, kaya ko sinasabi yun, kaya ko dinadala doon dahil yun na yung dalis sa pera eh. Yeah. Na ngayon ang mangyayari na hindi natin na alam na yung pera na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mas magagamit mo sa pamilya mo pag ininvest mo sa gawain ng That's Panginoon. right. Amen. Because the more that God will give you the blessing that will bring benefits to your family. That's right. Na Amen. hindi ka mag-aantay ng maturity para ma-enjoy mo yung blessing ng Yun. investment. No, Amen. hindi. As you started to involve and invest, involved in giving is investing in Amen. the ministry. As soon as you start doing that, your family is already enjoying the benefits. Yes. Sabi ko nga sa inyo wag na natin, alisin na natin yung mga ibang simbahan. Dito tayo sa pamilya natin. CSI family, ano na yung nahi-enjoy? Wag mo nang hanapan ng ibang resort yung pamilya mo. Dalhin mo sa Ramos Tarlac. Totoo yan. Ikaw ang nagpatayo nun eh. Ay, Nagbigay pambihira. ka para doon. Ay.
You see? Bahagi ka doon. Bahagi ka doon. Siyempre ngayon, hindi pa tapos. Oh, Akalain mo, siyempre ginagawa pa ongoing, pero bahagi ka sa pagpapatayo. Oh, yeah. Bahagi ka. Akalain mo, sabi ko nga, magkano na lang binibigay nyo? You see, I'm not trying to belittle you down. Lahat naman tayo, hindi natin pwedeng sabihin na, laki ng binibigay ko dyan. Mga kapatid, tandaan natin, pinagkatiwala lang ng Diyos yan. That's right. Amen. You see, na ibig kong sabihin, sabihin na natin na, sabi ko nga sa young people, binigyan ka ng 100 na baon, 10 pesos lang yung binigay mong tithes, samahan mo ng 20 pesos na offering, so sa 30 pesos, nakapagpatayo ka ng sarili mong rancho sa mura mong edad. Ayaw mo nun? You see, kaya gusto ko yung sinabi mo kanina, Sir Rudy, itinuturo mo na sa pamilya mo, dito tayo. Yes. Ipinakita mo sa kanila na ito, ang ganda ng kita mo, ang ganda ng pinag-investan ko. Amen. Nagbi-benefit tayo ngayon. Yeah. Sabi ko nga mga kapatid let's be honest, join me in the comment section. Mag-type kayo sa comment section. Sino na po sa inyo ang nagbigay ng tithes and offering ng tapat na kayo ay kumain ng tuyo sa araw-araw? Come on. I mean, yung ibig ko lang sabihin ng tuyo, paborito natin yung tuyo na yan. Kilala mo naman tayo. Yung kinapos. Yung kinapos. Ang point ko lang dun, ginamit ko lang yung term because ang thought ng mentalidad ng Pilipino, pag nagtuyo ka, mahirap ka na eh. Pambira. Dalihin ko, ayaw nyo yung tuyo. 420 kilo niyan. Dalhin nyo dito. Magkano kilo? 420. 120 ang kilo. 420 ang kilo. You see that? Now, sabihin na natin, the word is kinakapos. Kung sabihin nyo sa akin ngayon sa comment section na antayin ko po yung comment niyo. Ang kung matapat na kayong nagbigay ng tithes and offering, tas kinapos kayo sa buhay nyo. Pinakamagandang challenge yan. Yung ginutom kayo. Yung pinakamagandang challenge yan. Yung hindi kayo nakakain ng isang araw. Come on, pambira. At yan yung sinasabi ko, sir. Na yung sinasabi mo, gusto kong mapatunayan yung, kasi narinig ko yun eh. Yun ang sinasabi. Maganda nga yun eh. Yun ang pambihira. Kaya gusto ko yung sinabi mo na yung kanina, sir. Bihira. Talagang nakaka-challenge talaga. Yeah. Kaya para sa atin ng mga fathers, nasa atin kasi yung drive, nasa atin yung panimula para the whole family will understand the minute that ministry involvement is ministry investment. That's right. We are the ones na dapat, kaya gusto ko yung sinabi mo rin kanina, sir patunayan mo sa pamilya mo na kilala mo yung Diyos mo. That's right, amen. At kung kilala mo yung Diyos mo, tandaan mo, ipagkatiwala mo sa Diyos mo, ipinagkatiwala niya lang sa'yo. You see, sabi ko nga sa inyo, nag-aantay ako dito ngayon sa comment sa comment section eh. You see, sa mga tatay dyan, nag-aantay ako ngayon sa comment section kung sino sa inyo makakapag-comment na tapat kayong nagbigay ng tithes and offering. Nagbigay pa kayo ng commitment at ginutom kayo ng isang araw. Right. Pambira. Brother Cesar, sabi ni Brother Cesar, kumakain po ako ng tuyo, sir, pero it doesn't mean na tayo ay pinagkukulang ng Diyos. Totoo yan. Yeah, totoo yan, mga pambira. Binespatalo tayo. Kaya nga sabi mo nga kanina, 420. 420 yung isang kilo. Akalain mo kung bibili ka ng tuyo, may 420 ka. Pambira. So kung nakakabili ka ng tuyo, may rason ka para magbigay sa Diyos. Abay, hindi ka rin tuyo sa pagbibigay. Totoo yan. O ngayon mga kapatid, kasama po natin ngayon dito ang ating pong mahal na pastor. And makikita po natin dito mga kapatid, ang ating mahal na pastor na Pastor Neil. Magandang tanghali po, sir. Yan, sakto, nasa lugar siya ng pagpapala. Good afternoon, sir. Yan, medyo nasa kabilang building. Magandang tanghali sa inyo mga kapatid. Amen. Medyo nag-iisip lang ako at may mga bagay na dapat pa tayo dito bilhin. Pero ngayon, kita nyo, ayan si Adam. Ito na yung hagdanan papuntang third floor. Yeah, third floor na nasa harap ng ating covered gym. Kita nyo yung covered multipurpose natin. Tapos na Tignan mo harap na dito. Ayan. Kaya si Alex, move na siya dito. Amen. Ayan. At yun naman, inaayos na rin yung pressure tank para yung tubig malaya ng mga karating dito. Amen. Ayan. Ayan si Brother Christian, Sir, ang katulong ni Brother Rapi rito na nagtatapos nito. Kwarto na to. Amen. Ayan. Amen. So, yan ang mga aasahan nyo na makikita nyo sa mga susunod na araw. Ayan. Yeah.
ayos na yung shower, no? Wow. May tubig na yan. Yan. Ito yung harap. Yan. Ito namang inaayos nila, Ronel, dito yung tubo na papunta ron sa tangke para magamit na yung siya. Ayan yung packet na. Yan, nakaraan. Wala pa yun. Oh, wala pa to. Ayan, kita mo, may hagdanan na. Ayan na. Wow. Papunta third floor na po yan. Bilis. Amen. At pupunta ako sa third floor, mga kapatid. Ayan, halos lahat na ng mga kwarto ay meron ng Partition. pintuan. Yeah, Yan. Ayan, si Rapi. Ayan. Yan. So, ayan, tinatanggal na yung mga bakal. Oh. Ito, malinis na to. Wow. Kaya lilinisin na lamang ito para ma-occupy na ito sa PSS event. Amen. Ayan, ito. Itong slide, meron ng screen. Ayan, may kita nyo, may screen. Amen. Ayan. So, I'll bring you to the third floor. Ayan. Sir, kung landscape nyo po sana para mas malawak. Ayan. Yun. Okay. Wow. Ayan. So, ito na yung third floor. Yan ang ating welder dito. Ayan yung ginagawa nila hagdanan. Wow. Ayan. May mga, so nakita nyo, sila, si Ronel, binabanatan niya yung mga CR. Ayan, oh. So, dito sa taas, meron na ring CR. Pinakang third floor na to, ha? Wow. Yan na yung CR sa third floor. Yeah. Yan, si Alex naman, binabanatan niya yung mga tubo. Yan. Okay. So, ayan. Yan ang ginagawa niya. So, bali hanggang taas na yan, mga kapatid. Wow. Ang bihira. Yan ang bunga ng investment. Yes. So, imagine. Ayan. Lahat sila may kanya-kanyang trabaho. At tinan mo kung anong itsura na ngayon ng ating Lex, tapos na yung Lex, harapan. Yung covered court. Wow. Yan. So, pintural lang talaga doon. Pati balcony, tapos na wrap, di ba? Oh, may sahig na. May sahig na. Lahat. Oh, kita nyo na po yan. So, talagang finishing na lang. Si Ninyo na lang talaga may iiwan doon kasi puro pintura na lang. Wow. Amen. So, nandito na ngayon ang focus. Tingnan nyo kung anong itsura nitong third floor na to. Ang layo na kagad ng pinuntahan namin. Oh yeah, malayo. Nandito kayo nung last week. Yeah, may CR na agad eh. CR na. Mabilis. Amen, amen. Yeah, tuloy-tuloy ang hollow block dyan. Oo, tuloy-tuloy na rin. Wow. Isa lang po ang CR dyan, Pastor. Kumbaga buuhan o dalawa? No, bawat kwarto may CR. Bawat kwarto. Parang sa second floor. Parang second floor. Ayan, kita mo, dalawa na kaagad, oh. Okay. Isa, Parang dalawa. second floor. Opo. Oo, parang second floor. Wow. Yeah. So, pero papalinis muna natin to. Kaya kailangan ko nga ang tao rito next week, eh. Yes, sir. Kasi- Marami na tayong mga young people dyan next week, sir. Ah, talaga? Opo. Yes, sir. Ayan, sige. Tingnan natin. Ayan. Okay, so makita nyo mga kapatid na talagang hindi lang talaga hindi lang pera ang ating hinahangad na investment. The best investment is life.
That's it. Just imagine, Amen. kung ang buong pamilya natin, ang buhay ng buong pamilya natin ay nasa Panginoon. Hindi ang ibig sabihin naman ito ay full-time lahat. No. Yeah. No. What I'm saying na if we can give our life to God, we can give everything to God. Yeah, that's So, right. Amen. that's the best investment. Kasi maliwanag naman ang Bible, everything will return to God. Sa maiiwan lang talaga rito, the dust, which is the body. Yeah. Diba? Ecclesiastes, Solomon, ganyan sinasabi ni Solomon. Everything will return to where it belongs. So, kung ang ating katawan ay lupa, it will return to the ground, sa lupa. Kung ang ating soul ay pag-aari ng Panginoon, it will return to God, but kinakailangan lang natin na maging maayos pagdating sa judgment ng Diyos. Amen. So, kaya napakahalaga na lalong-lalo na maunawaan natin na ang life natin is uncertain, hindi natin alam kung kailan. Minsan, pag nagkakasakit tayo, parang sinasabi natin, tinatanong natin ang Panginoon, ito na ba Panginoon? Is this my last day or last night or eto na? So, ganun tinatanong natin kasi hindi natin alam honestly, kanina nagkikwentuhan kami dalawa ni Chanhil. Kinikwento ko sa kanya kung ano nangyari sa aking kagabi. Yeah. You know? And, pero, talagang Diyos ang nagbibigay ng buhay. That's right. And it is God ang nagbibigay ng lakas and another day sa bawat isa sa atin. Kaya if you invest your life to God, walang pagkatalo talaga. Amen. Wala talagang right. pagkatalo. Amen. Because everything babalik sa Kanya Babalik sa Kanya. Walang hindi babalik sa Kanya. Kaya kung babalik din lang naman sa Kanya, edi habang hindi pa bumabalik, ibigay na natin sa Kanya. Bahala na siya. That's right. Yeah, Simpleng amen. philosophy lang yun. Simpleng pag-aaral lang yun. Yeah. So, kaya ngayon, ang lupang ito ay hindi naman sa atin, Kanya rin. Kasi, kaya imagine mo na lamang anong pinakang lifespan ng buhay ng tao sa ibabaw ng lupang ito. Yeah. So sabihin nating 90, ang Pilipino, 90, or sabihin nating 80. Okay? So na-imagine nyo ba na after 80 years, hindi mo na pag-aari ang lahat ng kiniklaim mong pag-aari? Yeah. That's right. Yeah? Unti-unti nga kinukuha yan Actually, Amen. unti-unting kinukuha yan. Actually, yung habang pahina ka na ng pahina, iba na nagmamanage ng dati mong minamanage. Yeah. Di ba? So, that's practical na pag-iisip. So, pinakamaganda, you trust everything to God, you give everything to God, and invest everything to God. Kasi anumang meron ka dito sa lupa, mas hihigit pa sa ang dividend magiging malaki pagka in-invest mo sa Panginoon. Yes. Kasi when it's time na mag-withdraw ka na, kukunin mo na yung dividend, mas malaki. Kasi Yeah. doon mo na sa langit makukuha Yeah. So, yun ang pinaka-the best. Amen. So, kaya, pero dito, ang dividend, aasa ka rito ng dividend, wala. Yung dividend dito, mawawala pa rin. Pero yung dividend na in-invest mo sa Panginoon, hindi na mawawala. At mas hihigit at lalaki pa. Amen. Okay? So, walang tatalo talaga. I'm telling you. Ako'y nagsasalita sa inyo bilang pastor at bilang normal na tao. Kanina, pakinggan ko yung sinasabi ni Brother Rudy. Bago naman full-time si Brother Rudy, talagang maganda naman yung takbo ng negosyo niya, takbo ng kanyang hanap buhay, at maging kanyang pamilya. Mapaganda. Magandang testimony niya na sinasabi mo, Brother Rudy, na lalo pang gumanda nung ibinigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Yan ang sinasabi Amen. kong investment. Nung pinagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat, mapapagkatiwalaan kasi ang Panginoon That's Yeah. right. Amen. Ang mahirap noon, pag nag-invest kasi hindi mo mapagkatiwalaan. You? Oh, di ba? That's So, right, sir. actually, it's not about money. Yeah. Ang investment, sabi ko, the best investment is life. Because money is just the trade of life
Yan lang yan. Nakikipag-trade lang tayo through money. Di ba? Yeah, that's Ganun it. yan. Pero ang totoo niyan, it's about life. So if That's you can trust God with your life, then ano pa kaya yung iba? Yeah. Di ba? Amen. So anyways, God is the giver of life. Oh, That's right. anong hinahanap natin sa buhay? Kasi hindi naman puro tayo nakasuklay araw-araw. Kahit nga minsan nakasuklay ka gaano man kaganda ang pagkasuklay mo, gaano man kalaking pera meron ka, at sobra-sobra ang pera mo na kahit may sakit ka, kahit ng pinakamamahaling hospital, pwede ka yung suit na tinatawag sa hospital, punta ka sa St. Luke's, yung the best suit nila doon, na mamahaling kwarto. Sweet. Oh, Anong, yeah. Alam ko rin kung ano yan. anong ginakbat ng pera? Anong kwenta ng pera kung nasa hospital ka? Yeah. That's right. Hindi ka kaya pagalingin Yeah. So, pero if you can trust God, sabi ko nga, ito lang lately, di ba? Sabi ko, mukha yatang nakuha ko yung tinatawag na COVID ngayon. Mukha yatang nayari na naman ako nito. Kasi, pero ganun pa sabi ko sa Panginoon, sabi ko nga kay Brother Rudy, maniwala ka naman sa COVID na ito nung araw orange lang tsaka Skyflex ang katapat dito. Ang tao, pinabahala because of, tinatakot ng mga pharmaceuticals, kasi it's another form of business, That's how they get money and make money, Pero, pinakamaganda, ano man ang gawin ng tao, ano man ang pananakot ng tao, ano mong sistema gawin ng tao, God is always in control. That's right. Amen. And if God is always in control and you trust Him and you invest your life to Him, walang kwenta yung mga pananakot ng tao, kapatid. Yeah. It is just practical na pamamaraan ng pamumuhay na lahat tayo ay may pinagkakatiwalaan. Ang tanungan na lang is, kanino natin pinagkakatiwala ang buhay natin? Yeah. Ganun Amen. Alright? That's right. So, dyan lang muna mga kapatid at patuloy nyo lang ipanalangin yung gawain dito at nagpapasalamat ako sa ating mga builders na tuloy-tuloy talaga ang trabaho nila. Actually, Amen. kami merienda lang nila ng 12 or past 12 So, mamaya-maya pa itong magla-lunch. So, just continue to pray for them at bigyan sila ng lakas ng Panginoon. Amen. Okay? Amen, sir. Alright, so maraming salamat mga kapatid at napakaganda dito sa lupa. Nakikita nyo na yung anong ini-invest ninyo. Pero makikita nyo lalo ito pagka nailagay ko na rito yung programa natin. Kasi Amen. dito ko ilalagay lagi ang family program natin. Amen. Dito lagi yan. I promise. Makikita nyo kung bakit meron tayong ganito. Amen. At saka nyo na masasabi, sana naging bahagi ako. Yeah. Kaya, That's right. Amen. nakikita nyo kung gaano kaganda ito pag nagsimula na tayo sa family program dito. Okay? I believe na itong ranch na ito ay makakatulong ito sa paghihigpit pa ng samahan ng ating pamilya. Yeah. Amen. Alright? Tandaan nyo, yan ang the best contribution natin sa ating bansa. Godly family. Amen. Amen. Kaya, tandaan nyo, a godly nation is motivated and built by a godly family. Amen. Alright? Okay, so maraming salamat sa inyo dyan. At mukha yatang nagsasawa na yung isa sa programa kaya hindi nakapag-join dyan. Nagbibintura daw po ng No, hindi. Nagpaalam naman yun. Nagpaalam. At meron din yung ginagawang importante. Yeah. Yeah. Kasi marami daw ipis sa bahay nila kaya kinakailangan patayin din nila. Alright. So, thank you very much sa inyo dyan, Joe and Rudy. At tuloy-tuloy lang tayo sa programa natin. Alam kong malaking bagay ito, malaking tulong. Amen. At yung mga kapatiran natin nagtatrabaho, hindi naman ibig sabihin pag nagtatrabaho kayo ay karnal na kayo. Hindi. Yeah. Pero sabi ko nga dyan, merong full-time sa church at merong full-time sa Panginoon. Amen. Kayo yung full-time sa Panginoon na hindi man kayo full-time sa church. Amen. Ibig sabihin, wala kayo sa church 24 hours, pero nasa Panginoon kayo 24 hours. Amen. Okay? Yun namang ibang kapatira, nasa Panginoon na forever.
Yeah. So, kaya sige lang at naunawaan ko yun, focus lang sa trabaho, pero wag niyong kakalimutan, ang Panginoon pa rin ang may hawak sa ating lahat. Amen. Okay? Amen. Alright, so God bless you and enjoy the rest of the day. Amen, amen. Thank you po, Pastor Hill. Thank you po. And again, sabi ko nga po mga kapatid, I hope, yan, napakita na po namin sa inyo, no? Ito na, makikita na, kasama ng ating mga lapasok, kitang-kita nyo na ang ebidensya ng investment. Ayan, no? Kitang-kita nyo mga kapatid. So, kita nyo talaga, both in every areas of investment. That's right. Amen. Mga kapatid, spiritual, physical, and material. Yeah. Mga kapatid, pag yan ay ininvest mo sa gawain ng Panginoon, you will always have a greater results. That's right. Amen. At sabi ko nga po sa inyo, para sa mga tatay, hindi po ito aantayin nyo pa yung maturity to enjoy. No, you can start enjoying the blessing. That's right. Pangunahan, again, ito po ang pina-encouragement po namin bago tayo magtapos. Pangunahan natin ang pamilya natin. Amen. Pangunahan natin ang pamilya natin na maging masaya sa pag-i-invest sa gawain ng Panginoon. Both life and money. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Alright? Muli, maraming salamat sa bawat sampu sa atin. And it's always a great blessing na kasama natin ang ating mahal na pastor. And let's continue to pray for the physical strength ng mga Baptist builders natin, mga kapatid, that God will give them more power and strength sa kanilang katawang physical para patuloy na matapos ang ating pong proyekto. And of course, as well, ay ganoon din sa ating pong mahal na pastor, patuloy natin siyang ipanalangin, mga kapatid, that God will continually take care of him, care of him para patuloy po na ma-supervise ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At para sa bawat sa atin, let's continue investing in the ministry. Sir Rudy, paalam na po tayo. Amen. So, sa lahat ng mga nanood, nakita naman po natin na hindi tayo dapat mangamba sa ating pagbibigay. Sapagkat anumang ating ibinibigay ay tiyak na mayroong magandang resulta yan at magagamit talaga sa gawain ng Panginoon. Amen. At pakikinabangan hindi lang natin, kundi ng ating mga anak at ng mga susunod pang henerasyon. Thank you so much and God bless you all. Alright, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide and worldwide, thank you for tuning in with us. At sa lahat ng mga tatay na nakasama po natin ngayong tanghali po na ito, maraming salamat po sa inyo pong pag-join, mga kapatid, sa ating pong programa. And gusto ko lang i-shoutout tuloy sila Sir Jorald, Sir Michael, and Sir Dennis, Sir Ramon, yan, sila Sir Ryan, Sir Jacob, na at mga iba pa sa mga area sa aming fathers na nakapanood na hindi kayo nakapag-send ng picture. Sir Joshua Responso, yan, sa aming area ng sa United South Border. Thank you for being with us, and I believe that this will always be a great blessing para sa ating patuloy na paglago spiritual. Alright, and again, let's enjoy the rest of the day. Mamaya, team preparation. Enjoy your program, the preparation, and it will continually help you grow more para patuloy kayong maging fully equipped sa inyong paghahanda bago kayo tumawid sa kabilang buhay. Kabilang buhay. Kasi bagong buhay, pag-aasawa na eh. Buhay pag-aasawa. Buhay pag-aasawa. Alright, muli maraming salamat po sa inyong lahat. And again, thank you po, Pastor Hill. And God bless you all. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon. God bless you all. Goodbye.